Agad kong pinasyal si Edward at si Alondra sa bahay. First time nila dito sa amin, kaya natutuwa ako sa reaksyon ni Alondra. Kasama ko sila sa garden at nagkakape kaming tatlo. Dito, dati ang lugar kung saan ko nakita si Kim, na inakala kong si Mr. Cheng. Lucita, paggamit ng banyo ha? Sabi ni Edward, kaya tumango ako. Sabihan mo lang si Manang para ituro niya sa'yo kung nasaan. Sabi ko tumango naman siya bago umalis. Chika ka na, sabi ni Alondra, pagkatapos makaalis ni Ed. Natatawang umikot ang matakot na pailing. Wala naman, ganun pa naman kami, sagot ko't inom ang kapeng nasa tasa. Grabe ka, hindi mo naman sinabi na buhay reyna ka na pala dito. Hindi angal ko kay Alondra. Paano naging buhay reyna ako dito? Kwento mo naman ang tungkol sa inyo ni Jasper. Ang damot nitong magkwento. Sumimangot ang mukha niya at sinamaan ako ng tingin, kaya wala na akong nagawa kung hindi ang ikwento sa kanya ang mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa kanya. Malaki ba yung ano niya? Namumulan tumango ako ng mapagtantong ibig niya sabihin. Agad na tumili si Alondra, kaya nakurot ko siya sa tagiliran. Tumahimik ka nga, Bes. Nakakainis ka? Naiinis na sabi ko dahil sa sobrang lakas ng boses nito. Nakakahiya sa mga nakakarinig. Grabe, naunahan mo pa ako. Ikaw hindi na virgin but me. Hindi niya na ituloy yung sasabihin na kagad kong nilagyan ng tinapay ang bunganga niya. Kumain ka, ang dami mong sinasabi. Nainis na sabi ko. Kumindat-kindat pa siya habang ako'y namumula na sa hiya. Napansin ko na hanggang ngayon ay hindi pa dumarating si Edward, kaya kagad ako nagpaalam kay Alondra para hanapin siya. Nakasalubong ko si Manang. Nakita niyo po si Edward, Manang? Tanong ko. Nagtaka siya. Bakit po Lady Sita? Hindi niyo siya kasama? Umiling ako at sinabi nga hanapin ko na lang. Pumunta ako sa lahat ng CR sa ibaba, ngunit walang bakas ni Edward dito. Hindi ko alam kung bakit ay dinala ko ng mga paa ko sa itaas. Ano naman ang gagawin ni Edward dito? Napailing ako at bababa na sana para magtanong sa mga guard sa labas ng kagad na bumukas ang kwarto ni Mr. Cheng at lumabas doon si Edward. Kumunot ang noo ko at kagad siyang pinuntahan. Sa kinaroroonan niya, napatalon siya sa gulat na makita niya ako. Anong ginagawa mo dito? Lucita, let me explain. Ngunit nagtataka ko na para bang may tinatago siya sa likuran niya. Anong kinuha mo? Tanong ko. Kinuha? Oo, wala akong kinuha. Ani at umiling pa. Ngunit alam kong nagsisinungaling siya. May tinatago siya sa likuran niya na ayaw niya ipakita sa akin. Bakit ka nagsisinungaling? Anong kinuha mo? Lumapit ako sa kanya at pinilit abutin ang nasa likuran niya ngunit lumayo lang siya ng lumayo. Habang papalapit ako ng papalapit sa kanya. Akin na! Sabi ko't nakadikit na ngayon ang likuran niya sa dingding habang ako'y pinipilit pa rin na kunin ang nasa kamay niya. Stop it, Lucy. Agad na yung boses ko na sabihin ni Edward yon. Nang tumingala ako sa kanya, naroon ang bigat sa mga mata niya habang nakayuko sa akin. Puno ng emosyon na hindi ko mapangalanan. Gusto kong makita. Bakit gusto mo makitang hindi mo dapat makita? Pero hindi mo makitang nasa iyong harapan na. Puno ng hinanakit ang boses niya na ikinataka ko. Ano bang ibig mo sabihin? Bakit siya pa? Nagulat ako na marinig na para bang nasasaktan siya. Hindi ko siya maintindihan. Kung ano man ang ibig niya sabihin, wag niya nang sabihin. Hindi ko nagugustuhan ang kahinatnan ng pag-uusap namin. Humakbang ang mga paa ko palayo sa kanya, ngunit kagad niyang hinawakan ang bewang ko at hinila sa kanya pabalik, dahilan kung bakit mariin kong nailagay sa dibdib niyang dalawang kamay ko. Nanlalaki ang mga mata ko, lalo na ng ilang dangkal lang ang layo ng mukha namin sa isa't isa. Nagsimula na naman tumibok na malakas ang puso ko. Sa sobrang kaba ko hindi ako makakilos. Anong nangyayari kay Edward? Bago pa man nasagot ang katanungan sa isip ko, may malakas na pwersang humila sa akin papalayo kay Ed. Nagulat na lang ako nang makitang sinuntok ni Mr. Cheng si Ed. You moron! Napatili ako at agad na pinigilan ng asawa ko nang akmang lalapitan pa si Ed para suntukin. Humarap si Edward sa amin. Naroon ang galit sa mga mata niya. Bahagya akong kinabahan. Alam natin na ikaw ang may dapat pagbayaran. Galit na sabi ni Edward sa asawa ko. Susugurin sana siya ulit ni Mr. Cheng nang ako na mismong humarang. Stop it! Mahinang sabi ko.
Gago ka! Umalis ka ditong hayop ka! How dare you to touch my wife? Galit na sigaw ng asawa ko. Dumating na rin ang ibang bodyguard sa taas at pati si Alondra na puno ng pagtataka. Anong nangyayari? Anin ni Alondra. I didn't touch her, and if I do, hindi mo na siya makukuha sa akin. Nanlalaki mga mata kong binalingan si Ed. Ano bang pinagsasabi niya? Tang ina mo! Malutong na mura ng asawa ko at balak pa sana siyang sugurin. Ngunit mas lalo ko siyang pinigilan kahit na natapakan niya ang isang paa ko sa sapatos niya. Umalis ka na! Mahinahong sabi ko kay Edward. Nagmamakaawa na tumigil na siya sa ginagawa niya. I'll leave, just don't cry. Puno ng lungkot at lambing na sabi ni Edward. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko sa sakit ng daliri ko sa paa nang matapakan ulit ito ni Mr. Cheng. Sa kagustuhang masuntok si Edward. Salamat kay Alondra at siya nang humila sa pinsan niya palabas ng bahay. Hindi ko alam kung anong tinatago ni Ed o anong ibig niyang sabihin. Ngunit hindi ko nagustuhan ang pangbabastos niya, hindi lang sa akin pati na sa asawa ko. Saka ko lang binitawan si Mr. Cheng nang masigurado kong nakaalis na nga si Edward at Alondra. Nang tingnan ko siya sa mukha naroon ng galit sa mga mata niya, namumulang muka at buhat nung galit niya kanina. Why you didn't tell me na pumunta sila dito? Kinabahan ako. Nawala sa isipan ko kanina sabihin sa kanya nandito si Alondra at Ed. Sorry, nakalimutan ko. Pag-amin ko. Nakalimutan mo? For God's sake, I called you earlier. Kinausap kita and yet nakalimutan mo sabihin? Mahirap bang sabihin yun? Hindi naman kasi importante yun, Mr. Cheng. Hindi ko naman alam na mangyayari ang gaya nito. That's the point, wife. Hindi lahat ng akala mo'y tama't ikakabuti sa'yo. Paano kung hindi ako dumating? Baka kung ano nang ginawa ng gagong yun sa'yo? Muntik ka na niyang pagsamantalahan. He's overreacting. Mabait na tao si Ed. Hindi ganun si Ed. Mahinang sabi ko at ngayon pinagtatanggol mo siya sa akin. Sige, what's next? Sasama ka na sa kanya? Agad ko siyang sinalubong sa mga mata. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi niyang yun ngayon. Paano niya nagawang sabihin yan? Baka nga sasama ako sa kanya kung pinairal mo yung kakitira ng utak mo. Tinalikuran ko siya at balak nang aalis ng kagad niya kung pinigilan sa kamay. At pumasok kami sa kwarto katabi ng kwarto niya. Anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ko na makapasok kami sa loob ng kwarto. You've been a bad girl, wife. You need to be punished. Bulong ni Mr. Cheng sa tenga ko na nagpatindig na balahibo ko sa katawan. Mr. Cheng pushed Lucita down to bed na ikinagulat ng asawa niya. Her husband is like a predator na naghihintay ng pagkakataong sakmalin siya. She's the prey in wild, the forbidden desire of Mr. Cheng's lustful eyes. Bumangon si Lucita at kagad niyang pinatungan ng asawa niya. Hinalikan niya ito sa labi, pinarusahan ito sa ginawa niya. Napasinghap siya sa kung paano siya naging agresibong halikan ng asawa. Gigil na gigil ito kay Lucita na para bang isa itong bagay na minsan lang niyang makuha. You don't need this. Agad na tinanggal ni Mr. Cheng ang pangloob nito habang hindi pinuputol ang halik sa asawa. Basta na lang tinapon ni Mr. Cheng ang saplit nito sa loob ng kwarto. Walang anuman at tanging kasiyahan lang ang nangingibabaw sa munting isipan ngayon ni Lucita. Hindi mo kailangang punitin ang damit ko. Sa tuwing gagawin natin to. Nauutal na aniya habang hawak ang ulo ng asawa. I don't care. Sagabal sila sa akin. Tila walang pakialam na sabi ni Mr. Cheng sa asawa niya. She did not respond. Nang bumalik siya ng tingin sa asawa niya, nasa lubong nitong mga mata nitong puno ng pagnanasa na nakatingin sa kanya. Don't be afraid. I won't use this to you. Ang tinutukoy niyang mga equipment na ginagamit sa pakikipagtalik. I saw those in the movies, Lucita said, looking at those. What movie? Mr. Cheng whispered. 50 Shades Trilogy. Natigilan si Mr. Cheng at gulat na napatingin sa asawa niya. What? You watch those movies? Tila hindi makapaniwalang tanong ng asawa niya sa kaniya. Ngumuso si Lucita. You sounded like it's my habit to watch those kind of movies. Nakasimangot na sabi nito. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Mr. Cheng sa silid na kahit papano'y nagpakalma sa pakiramdam ni Lucita. It was Alondra.
Pinapanood niya ako sa mga yon. Pagtatanggol ni Lucita sa sarili niya. Okay, okay. Believe me, I believe you, wife. Parang hindi. Cause it's okay if you watch those. Masamang tao ka man o hindi, I won't judge you cause it's you, my wife. Natigilan si Lucita. Tumingala siya sa mga larawan niya sa dingding. Gusto niya talagang subukan ang nangyari sa mga pelikula. Kinagat niya ang labi niya. Tinawagan niyang kanyang asawa. Mr. Cheng, are you still going to punish me? Natigilan ng lakad tumingin kay Lucita. Nakita niya pagnanasa sa mga mata ng asawa. Do you want me to? Lucita nodded while biting her lips. Mas lalong tumindi ang pagnanasa ni Mr. Cheng sa kanya. Tumayo ito tinawakan ng paa ng asawa niya habang hindi inaalis ang paningin dito. Pababa ng pababa hanggang sa mahawakan niyang paa ni Lucita. Gamit ang isang kamay, inabot niya ang isang posa sa gilid ng kama. Agad niyang sinut ito kay Lucita at ganun din ang ginawa niya sa kabila. Napapaliyad na ang katawan ni Lucita sa kaisipang gagawin nila ni Mr. Cheng. Awang ang labing sinalubong niya ang labing ni Mr. Cheng, who was trying to tease her. Not yet, wife. Bulong ni Mr. Cheng dito. Pinusasan niya rin ang dalawang kamay ni Lucita at pumesto siya sa gitna. Niluwagan ni Mr. Cheng ang necktie niya. What do you want, baby? Malambing na aniya. Lucita swallowed hard as she stared at her husband. Enter me, my CEO. Sabay silang nagpakawala ng halinghing na pumuno sa buong kwarto. Pagod na humiga si Mr. Cheng sa ibabaw niya habang nasa loob pa rin ang asawa niyang kanya. He intended to pregnant his wife but it looks like his wife don't want it. Mr. Cheng, paano kung nabuntis mo ko? So? Anong so? Nainis ng turan ni Lucita. Ayaw niya mabuntis muna. Gusto niya magtapos muna ng pag-aaral. Ayaw mo ba? Malumanay na tanong ni Mr. Cheng sa kanya. Ayaw ko muna sa ngayon. Buong pagtatapat na pag-amin ni Lucita sa asawa niya. Okay, sabi ni Mr. Cheng at nagsimula na namang gumalaw sa loob niya. Nagulat si Lucita nang nabuhay ulit ang nasa loob nito. We won't stop until you don't get pregnant. I need to plant my seeds inside you, wife. You can continue your life with our baby. There's nothing wrong with that. Sorry but not so sorry. My desire for you is not done yet. And just like that, Mr. Cheng stayed his wife in the whole night. Nang magising ako'y ramdam ko ang hapdi. Buong magdamag naming pinagsaluhan ng isa't isa. Masyadong maraming lakas si Mr. Cheng kagabi na maya-maya na lang namin inuulit ang pag-iisa ng aming katawan. Tulog pa siya nang maabutan ko. Tumayo ako at dumiretso kagad sa shower para maligo. Nang buksan ko ang ilaw, nagulat ako na makitang handcuff na nakadikit sa dingding ang dulo. Anong klaseng kwarto ba to? Nasapo ko ang noo ko habang pumapailalim sa rumaragasang tubig mula sa shower. Hindi ko alam kung anong oras na. Hindi ko matukoy kung umaga pa ba o ano na dahil wala naman ako makitang orasan sa kwarto. Habang sinasabunan ko ang buong katawan ko, naalala kong ginagawa namin ni Mr. Cheng buong magabi. I told him many times that I don't want to get pregnant, ngunit halos lahat ng similya niya sa loob ko nilabas. Napanguso ako dahil mukhang gusto nga niya akong mabuntis. Hindi sa ayaw ko magkaanak but gusto ko muna talagang makapagtapos muna ng pag-aaral. Ganun pa man, kung ibibigay nga ng Diyos sa amin, buong puso kong tatanggapin. Kasi anak ko yon at mahal ko yon. Napapitlag ako nang maramdaman ang malambot na labi ni Mr. Cheng sa balikat ko. You didn't wake me up. Bulong ito habang malayo naglalakbay ang kamay niya sa katawan ko. Mahapdi pa, nakasimangot na sabi kong kinatawa niya. Sinamaan ko siya ng tingin na tinawanan niya lang. I can ease the pain. Bulong niya, agad akong humarap. Talaga? Tila hindi ako makapaniwalang ani sa kanya. Yeah, sagot ni Mr. Cheng na may kakaibang kislap sa mga mata. Para akong kinakabahan sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Bago pa man ako makalayo ay hinawakan na niya ako sa kamay at agad na tinaas ito. Agad niya akong pinusasan na ikinalaki ng mata ko. Mr. Cheng, ang hapdi pa nga, reklamo ko sa kanya. Nang lumingon siya sa akin ay kagad siyang sumimangot. I'm not that heartless baby, Anya. Relax, I'm gonna help you ease the pain. Anya,
at ilang saglit pa nga ay narating ko ng tuktok ng kaligayahan. Para akong isang lantang bulaklak na kailangan pa niyang paliguan. Pinakawalan niya ako mula sa posas na nasa dingding at siya na rin ang nagkusang magbihis sa akin. Did it work? Ha? Nagtataka kong tanong. Nawala bang sakit? Nakagat ko ang pang-ibabang labi na ma-realize ang ibig niya sabihin. Nawala ngang sakit habang pinapaligayan niya ako. Ngunit nahiya akong umamin sa kanya. Pagkalabas namin sa kwarto ay nagulat kami nang makita ang nakangiting mukha ni Manang. Agad ako napakapit kay Mr. Cheng sa hiya. Dahil mukhang alam ni Manang kung anong ginagawa naming mag-asawa buong magdamag. Magandang gabi po Lady Sita at Mr. Cheng. Nagulat ako sa sinabing gabi ni Manang. Ibig sabihin, tulog kami buong umaga at maghapon ni Mr. Cheng? It looks like napasobra tayo, wife. Bulong nito tinilikan pa ako sa bandang ulo ko. Kunot-noo ko siyang tinignan at bahagya siyang natawa sa reaksyon ko. Kahit si Manang ay natatawa habang nakatingin sa amin. Loko-loko talaga? Handa na pong pagkain, ani ni Manang at tumalis sa harapan namin. Nang tignan ko si Mr. Cheng ay hinalikan niya ako at hinila sa ibaba. Kumain kami, lalo na ako na sobrang gutom na. Wala kaming kain buong araw at kagabi dahil kapwa kami tila hayok sa laman ng isa't isa. Wala kang pasok ngayon? Tanong ko. Sumimangot siya habang hinunguya ang karne. Baby, I deserve a rest. Napatanga ako sa sinabi niya. Anong connection nun sa tanong ko sa kanya? Dahil ayaw ko nang dagdagan ng kabaliwan ng asawa ko'y kumain na lang din ako. Nang matapos ay napagdesisyonan namin na maglakad-lakad muna sa bayan lalo na't nalalapit ng fiesta kaya maraming paghahanda sa kalsada lalo na sa plaza. Hinihintay ko si Mr. Cheng sa sofa dahil pinilit niyang magsuot ako ng jacket kaya siya nang pinakuha ko. Habang hinihintay, nagulat ako nang biglang may bisitang hindi ko aasahan na magpapakita dito. Kung hindi ako nagkakamali siyang ama ni Mr. Cheng. Nakita kong paano nalukot ang mukha niya nang makita niya ako. What are you doing here? Kahit hindi siya nakasigaw, ramdam ko pa rin nagalit sa boses nito. She's here cause she's my wife. And if you don't get that logic, then you better leave. A person like you's not welcome here. Nalalaki ang mga mata ko sa sinabi ni Mr. Cheng. Paano niya nasabi yun sa mismong ama niya? Mr. Cheng, tawag ko sa kanya. Wife, hindi tama yun. But he's disrespecting you. Ama mo pa rin siya. And you're my wife. So don't try to argue, baby. I won't let anybody disrespect you. Kahit sino, kahit kapamilya ko pa. Seryosong aniya at lumapit sa akin saka kinuha ang kamay ko at pinagsiklop ito. Masaya ako sa sinabi niya, ngunit hindi ko mapigilang mainggit lalo na't may ama pa siya. Ako kasi wala na. At hindi ako naniniwalang na aksidente ito dahil alam kong sinadya itong banggain ng sino man 10 taon na ang nakalipas. I want you to take my position. Yan ang unang bungad ng ama niya na mag-uusap sila sa sala. Pero mukhang hindi sineseryoso ni Mr. Cheng ang ama niya. May kung ano siyang ginagawa sa bato ko kaya minsan inasasapak ko sa kakulitan. Are you not listening to me? Kumunot ang noon ng ama niya. Ako ang kinakabahan na baka siya mapagalitan dahil wala talaga siyang pakialam. Just give it to Jason. I'm not interested in your wealth. Sagot ni Mr. Cheng. At yumakap sa likuran ko habang ang babay pinatong sa balikat ko. Napasunod ang tingin ng ama niya sa kamay niyang nakapulupot sa bewang ko. Siniko ko siya para bitawan ako pero masinigpitan lang niya ang pagkakahawak niya sa akin. Napabuntong hininga na lang ako't napailing. I can't give him the company. Wala akong tiwala sa kanya. Himala yata. Puno ng sarkasmong ani ng asawa ko. Agad ko siyang nilingwan. Masyado talagang malaki ang galit niya sa pamilya niya. Please consider this Yuan. I'll go ahead. Tumayo ng ama niya kaya tumayo na rin ako. Where are you going, wife? Ihahatid ko siya, Mr. Cheng. But if you don't want to come, dito ka lang. Papa mo pa rin siya. Sabi ko't sinamahan ng ama niya sa labas. Naroon ang ilan sa mga bodyguards ni Sir Fernando Cheng sa labas at nakaantabay sa paglabas ng amo nila. Nasa likod lang ako tahimik na pinagmamasdan sila. Akala ko'y hindi siya magsasalita but nagulat ako nang lumingon ito sa akin. What is your real name, Iha? Tanong nito na ikinagulat ko. Lucita Camaro po.
Maikling sagot ko nang biglang narinig kong boses ng asawa ko nag-aalboruto dahil kapag hindi ko sinasabi ang Cheng. Cheng, Lucita Camaro Cheng, magalang na sagot ko. Camaro. Mahinang sabi nito. Kalaunan ay nakita kong gulat sa mga mata niya. How are you related to Rodolfo? Kilala niya si Itay? Tatay ko po si Rodolfo. Magalang na sagot ko. Nakita kong bahagyang paglaki ng mata nito habang nakatingin sa akin. Naramdaman ko naman ang kamay ni Mr. Cheng sa kamay ko at hinila ko papalapit sa kanya. Nakita ko kung paano tignan ni Fernando ang anak. Walang salita ngunit pakaramdam ko ay nag-uusap sila sa pamamagitan ng tingin nila. Algo, nautal na ani nito. Sandali lang po. Kilala niyo ba ang Itay ko? Nagtataka kong tanong. Hindi na sumagot o lumingon pa si Sir Fernando. Sumakay ito kagad sa sakyan niya at hindi nag-abala pang sagutin ako. Nang tignan ko si Mr. Cheng ay nakita kong pag-aalala sa mukha niya na kagad napalitan ng ngiti. Pakaramdam ko'y marami pa talaga siyang tinatago. Mag-ikot na tayo sa plaza? Nang tumingin ako sa labas ay bigla ko nawalan ng gana. Ayaw ko na lang umalis. Dito na lang tayo, ayaw ko na mamasyal. Sabi ko't pumasok ulit sa loob ng bahay. Kinabukasan ay may pasok ako sa eskwelahan kaya maaga ako nagising at tinulungan si Manang na magluto. May pasok rin si Mr. Cheng sa YCB kaya sabay kaming aalis ngayon. Hinatid ako ng guard. Dahil busy ng dating bodyguard kong asawa ko pala, napalitan na ang maghahatid sundo sa akin ngayon. Hinihintay ko si Isaac dahil may pasok siya ngayon. Ang alam ko, ay pinapasundo siya ni Mr. Cheng kanina, kaya siguro mamay nandito na rin yon. Habang naghihintay, agad ko nakita si Edward. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa niya sa bahay. Lucita, can we talk? Hindi ako sumagot at sinamaan siya ng tingin. Anong kinuha mo sa bahay? Let's talk but not in here. Inside my car. I promise I won't hurt you. Nagsusumamong aniya. Pumayag ako at sumunod sa kanya. Gusto ko rin siyang tanungin kung bakit ganun ang kinikilos niya sa bahay noong nakaraan. Magsalita ka na. May klase pa ako mamaya. Walang emosyong sabi ko. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at agad na tumingin sa akin. I'm sorry for what I did, Lucita. Una niyang aniya na hindi ko kagad nakuha. Sorry if I wasn't there when you need me the most. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Anong tinutukoy niya? Sorry if nahuli ako. Anong pinagsasabi mo? Kunot noong tanong ko. Nakita kong lungkot at dismaya sa mukha niya habang nakatingin sa akin. Hindi ko makuha kung anong ibig niya sabihin. Ang sakit sa part ko na ako lang nakakaalala sa'yo. Sa pinagsamahan natin ng mga bata pa tayo. Bakit mo ako kinalimutan? Lasing na lasing ako sa kakaisip ko anong logic ang gusto niyang iparating. Sorry to say this, but this is so nonsense. It's better to live. Huwag mo na akong kausapin. Galit na sabi ko taalis na sana na bigla niya akong pinigilan sa kamay. This is me, Lucy. Bakit hindi mo ko matandaan? Galit kong winakli ang kamay niya na nakahawak sa kamay ko. Ano ba kasing pinagsasabi mo? Hindi nga kita matandaan. Ni hindi kita kilala. Nawawalang pasensyang sabi ko. I'm Ed. Ed, yung bata noon na bumubuli sa'yo. Lumalim ang gatlasan o ko habang tinititigan ng mukha niya. Pilit kong tinandaan ang mukhang yan hanggang sa may biglang nag-flash sa isipan ko. Scene about sa my childhood days. Nang nakita ko na sa alaala ko mukha ni Edward, agad ako napatingin sa kanya ulit. Oh my God! Hala, biglang lumawak ang ngiti sa labi niya. Hala, surprise! I'm back, Lucy. Tumili ako agad yumakap sa kanya. Hala, hindi ako makapaniwala. Ikaw ba yun? Oh my God! Teka, naguguluhan ako. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ang laki mo na. I mean, natural ba't? Grabe! Mahina siyang natawa agad na ginulong buhok ko. Agad akong sumimangot at mahinang sinapak ang braso niya. Bakit bigla kang nawala? Kunwari niinis na sabi ko sa kanya. Biglang sumeryoso mukha niya. Hinawakan niya ako sa kamay at seryosong sinalubong ang mga mata ko. Your husband. Run away from him, Lucy. Hindi ka ligtas sa kanya. Mga katagang binitawan niya, dahilan kung bakit nawala ang ngiti sa labi ko. Ano kayang dahilan ni Edward?
Bakit niya nasabing delikado si Lucita sa kanyang asawa? At bakit kaya natigilan ang ama ni Mr. Cheng na malaman ang pangalan ng ama ni Lucita? May kinalaman kaya ang pamilya nila sa pagkamatay ng kanyang ama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.